Martial Peak, Kabanata 161. The Backlash of the Yin-Yang Joyous Unification Art. Naglabas ng insenso at sinindihan ng insenso, naupo si Yang Kai na nakakross-leg sa pasukan ng kuweba at sinimulang linangin ang kanyang True Yang Secret Art. Bagamat ang pinakamahusay na paraan para makuha ang Yang Liquid ay ang direktang ubusin ng isang Yang Attribute Spirit Fruit o sumipsip ng enerhiya mula sa isang Yang Inflammation Stone, gusto pa rin ni Yang Kai na linangin ang kanyang True Yang Secret Art. Gusto niyang gamitin ang insenso para sugpuin ang bilis ng kanyang True Yang Secret Art, na nagpapahintulot sa kanyang Yuan Qi na umangkop sa pagsugpo sa insenso. Sa ganitong paraan, pagdating sa labanan, mas mabilis na umiikot ang kanyang Yuan Qi at tataas ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Pagpipigil, para sumabog kapag kailangan. Si Yang Kai ay nagtanim ng 2 buong araw, maliban sa pagdaragdag ng mga halamang gamot sa insenso burner, hindi niya ito hinawakan. Ang Yuan Qi sa kanyang katawan ay nadagdagan ng kaunti, at ang pag-ikot ng kanyang True Yang Secret Art ay napakahirap din, ngunit nasiyahan pa rin si Yang Kai. Gayunpaman, kapag ipinakalat niya ang kanyang True Yang Secret Art, hindi niya sinasadyang maiisip ang hitsura ni Suyan. Sa tuwing naiisip niya ito, naaalala niya ang lahat ng nangyari sa bulwagan, naaalala ang kanyang mainit, basa, at pinong balat. Kakaiba, bakit ko naiisip ang mga bagay na ito? Naguguluhan si Yang Kai. Hindi kaya isa talaga siyang pervert na demonyo na hindi napigilan ang sarili kapag nakalusot siya? Hindi dapat ganoon. Sa mga tuntunin ng paghahangad, si Yang Kai ay lubos na nagtitiwala. Hindi maintindihan ang dahilan, maaari lamang subukan ni Yang Kai ang kanyang makakaya na kontrolin ang kanyang sarili at huwag hayaang tumakbo ang kanyang imahinasyon. Isang gabi pagkaraan ng 2 araw, habang nagmumuni-muni si Yang Kai, bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata at nakinig ng mabuti sa mahabang panahon, isang kakaibang hitsura ang lumitaw sa kanyang mukha. Tila narinig niya ang tunog ng isang nag-aaway na nagmumula sa itaas at nakarinig din siya ng sigaw ng alarma. Medyo pamilyar ang sigaw, ngunit hindi niya ito marinig ng malinaw. Habang nagdadalawang isip siya ay may ilang maliliit na bato ang biglang bumagsak sa kanyang harapan. Nanlamig ang mukha ni Yang Kai at agad siyang naging mapagbantay. Ang maliliit na pebbles na ito ay malinaw na resulta ng isang taong umakyat mula sa itaas. 2 araw pa lang nabuksan ang liblib niyang tahanan, paano kaya ito natuklasan? Sino ang taong ito? Gayunpaman, habang ang paggalaw sa itaas niya ay lumalakas at lumalakas, ang pagbabantay ni Yang Kai ay unti-unting nawala at napalitan ng isang uri ng ecstasy. Hindi niya alam kung bakit, ngunit nararamdaman niya na ang taong ito ay si Suyan. Ang hindi mapakali na si Yuan Qi at ang pagbilis ng daloy ng dugo sa kanyang katawan ay nagsabi nito sa kanya. Marahil ito ay dahil sa Art of Joyous Union. Ang dati nilang dual cultivation ay naging sanhi ng pagsasama ng kanilang Yuan Qi. Dahil sa koneksyong ito kaya nila naramdaman ang isa't isa nang hindi sila magkalayo. Hindi ba minsan sa isang buwan? Bakit hinanap siya nito pagkatapos lamang ng 10 araw na magkahiwalay? Isang kakaibang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Yang Kai. Sinabi ni Yang Kai sa matandang demonyo na huwag nang bumalik pansamantala. Napatingin siya sa bakana ng kuweba ng may pananabik. Ilang sandali pa, isang puting figure ang lumipad mula sa labas. Nang hindi hinintay na mapunta siya, inabot ni Yang Kai at hinayla siya sa kanyang mga bisig. Napakainit ng katawan ni Suyan, at ang kanyang puso ay kumakabog sa dibdib ni Yang Kai. Sa ilalim ng malabo na liwanag ng buwan, nakita pa ni Yang Kai ang bahagyang pamumula sa kanyang mukha. Nakasuot pa rin siya ng hairband ng babae at nakadamit na parang dalaga. Dahil dito, lalo siyang naging mature at kaakit-akit. Ibinaba ni Yang Kai ang kanyang ulo at hahalikan sana siya. Sandali lang. Naramdaman ni Suyan ang mainit na hininga sa kanyang mukha at nilabanan ng tumitibok na sensasyon, dahan-dahang itinulak si Yang Kai palayo. Anong problema? Hindi siya pinilit ni Yang Kai. Hindi ako dumating mag-isa. Si Suyan ay awkward na tumingin kay Yang Kai. Noon lang napansin ni Yang Kai na may bitbit siyang tao sa kanyang kamay. Nakatalikod ang taong ito at hindi gumagalaw. Kung hindi dahil sa paalala ni Suyan, hindi mapapansin ni Yang Kai. Ano ang nangyayari? Natigilan si Yang Kai. Ang eksenang nasa harapan niya ay parang kulang sa oxygen ng utak niya. Hinanap siya ni Suyan, kaya bakit siya nagdala ng ibang tao? Kilala mo ba siya? Kinagat ni Suyan ang kanyang labi at nagtanong. Kakaiba ang ekspresyon niya, medyo guilty, at medyo nahihiya. Hayaan mo akong tingnan. Iniunat ni Yang Kai ang kanyang kamay at itinaas ang taong ito, hinawakan siya sa kanyang mga braso. Mag-ingat ka, babae siya. Paalala ni Suyan sa kanya, hindi alam kung tatawa o iiyak. Namula ang mukha ni Yang Kai. Nagtataka siya kung bakit may naramdaman siyang malambot na bagay na dumidikit sa braso niya. Babae pala ang kabilang party. Huwag hawakan ng hindi dapat. Sinaman siya ng tingin ni Suyan. Si Yang Kai ay nahihiya hanggang sa mamatay. Dali-dali niyang pinaikot ang hindi kilalang babae. Matapos makita ang kanyang hitsura, naramdaman ni Yang Kai na siya ay tinamaan ng kidlat at natulala sa lugar. Little Senior Sister. Matagal na natigilan si Yang Kai bago siya nag-react. Hindi niya akalain na ang taong dinala ni Suyan ay si Zia Ningchang. Kaya pala sobrang pamilyar ang likod niya. Sa sandaling ito, nakapikit ang mga mata ni Zia Ningchang at natatakpan pa rin ng belo ang kanyang mukha. Pantay ang paghinga niya, halatang hindi siya nasaktan at wala lang malay. Ito.
Ano ang nangyayari? Hindi talaga maisip ni Yang Kai kung ano ang nangyayari. Ang gulo ng isip niya. Kung si Suyan ang dumating upang hanapin siya sa kalagitnaan ng gabi, halos hindi ito matanggap ni Yang Kai. Ngunit talagang dinala niya ang walang malay na si Zia Ningchang. Ito ay medyo hindi maisip. Nagulat si Yang Kai nang maalala niya ang mga tunog ng labanan na narinig niya. Tumingin siya kay Suyan at nagtanong, "Na-knockout mo ba siya?" Medyo hindi natural ang ekspresyon ni Suyan. Bahagyang tumango siya at sinabing, "Hindi ko siya nasaktan. Nandito siya nitong mga nakaraang araw. Gusto kong hanapin ka, ngunit hindi ko magawa, kaya pinaalis ko siya." Hinawakan ni Yang Kai ang kanyang noo at hindi nakaimik ng mahabang panahon. Bagamat sina Suyan at Zia Ningchang ay parehong nasa Yuan Chi Realm, ang isa ay nasa Yuan Chi 3rd stage at ang isa ay kakapasok lang. Kung talagang nag-away sila, tiyak na hindi magiging magkalaban si Zia Ningchang. Higit pa rito, sinabi ni Suyan na na-knockout siya, kaya malamang na ito ay isang patagang pag-atake. Magulo ang bagay na ito. Ang kanyang maliit na senior sister ay hindi masyadong mainit ang ulo. Kapag nagising siya at nagpaliwanag, magiging maayos na ang lahat. Ngunit kung ang bagay na ito ay nalaman ni Meng Wuya sa kanyang pagiging dominante. Pinagpawisan si Yang Kai sa iniisip lang. Mukhang malaki ang pakialam niya sa'yo. Magkakilala ba kayo? Tumingin si Suyan kay Yang Kai at nagtanong. Hindi ito itinanggi ni Yang Kai. Binuhat niya si Zia Ningchang sa loob at inilagay sa batong kama. Sa pagtingin sa kanyang natutulog na mukha, si Yang Kai ay nakahinga ng maluwag. Buti na lang at hindi siya nasaktan. Kung siya nga, hindi niya talaga alam kung paano haharapin ang kalalabasan nito. Hindi umimik si Suyan at tahimik lang na nanonood. "Ikaw ay dumating upang mahanap ako kaya huli na. Anong problema?" Niyakap siya ni Yang Kai at umupo sa gilid ng kama. Hindi natural na inikat ni Suyan ang kanyang katawan at itinikom ang kanyang mga labi. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi niya, "Wala. Kaya na mismo ako." Tumiti si Yang Kai. Marahang tumango si Suyan sa kanyang ulo. Gagawin na sana ni Yang Kai ang kanyang susunod na hakbang nang biglang lumapit si Suyan at tinakpan ang kanyang bibig. She sternly said, "Ito ay napaka-hindi pangkaraniwan. Naglilinang ako ng Ice Heart Secret Art. Walang makakaapekto sa puso ko, kaya imposible ito. Pero ngayon, kapag nilinang ko, nagsisimula akong isipin ka. Habang pinipigilan ko ito, mas iniisip kita. Namiss din kita." Ang mga salitang ito ay agad na naging sanhi ng paglambot ng katawan ni Suyan, na hindi makaipon ng kahit kititing na lakas upang labanan. "Pag-uusapan natin ito mamaya." Itinulak ni Yang Kai si Suyan pababa sa stone bed at walang habas na gumagala sa kanyang mga kamay. Pabigat ng pabigat ang kanyang paghinga, at unti-unting magulo ang kanyang damit. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang mga mata at tumingin sa kanya. Sa pamamagitan ng pagmuni-muni ng malabo na liwanag ng buwan, kitang-kita niya ang malajade na balat ni Suyan, ang kanyang matangkad at tuwid na twin peak ay nagpapalabas ng nakakaakit na kinang sa ilalim ng kanyang manipis na corset. Bahagyang nakikita ang kanyang pares ng mga payat na binti, at isang mabangong halimuyak ang umagos sa kanyang mga butas ng ilong kasama ang kanyang magiliw na hininga. Ang kanyang mukha, ang kanyang ilong, ang kanyang mga labi, at ang kanyang mahigpit na nakapikit, nanginginig na mga mata ay kasing ganda ng panaginip, isang panaginip na mababasag sa paggising. Kinakabahan at umaasam ang ekspresyon niya. Purong yelo, purong jade, ang diyosa na hinahangad ng lahat ng lalaking disipulo ng tatlong sekta ay nakahiga sa ilalim niya, na nagpapahintulot sa kanya na matikman siya. Lalo na ang sapin ng dalisay at banal na liwanag sa kanyang mukha, sa sandaling ito, ay nagsiwalat ng ibang uri ng alindog. Si Yang Kai ay puno ng sigla, paano niya malalabanan ang gayong tukso? Isang mainit na agos ang umagos sa kanyang dantian habang siya ay yumuko at hinahalikan ang bawat pulgada ng maselang balat ni Suyan. Nanginginig siya, walang kamali-mali na namilipit, at paulit-ulit na umuungot. Pagkaraan ng mahabang panahon, dahan-daang pumasok si Yang Kai ng mas malalim. Punong-puno ang katawan niya. Matapos maranasan ni Suyan ang bahagyang kakulangan sa ginhawa, ang nanginginig na lasa ay nilamon siya na parang tubig. Tahimik siyang nakipagtulungan. Kahit na tinakpan niya ang kanyang bibig gamit ang kanyang mga kamay, mayroon pa ring mga tunog ng daldal na lumalabas. Sa loob ng silid na bato, nagkaroon ng kaguluhan ng mga nahuhulog na talulot at isang pinong halimuyak. Pagkatapos ng hangin at ulan, awkward na nagyakapan ang dalawa. Hindi dahil sa awkwardness ng pagharap sa isa't isa, ngunit dahil pagkatapos ng mahabang labanan, sa wakas ay naalala ng dalawa na may Zia Ningchang pa sa kanilang tabi. Wala pang kalahating talampakan ang layo niya sa kanila. Buti na lang at nakoma siya. Hindi lamang si Yang Kai ang natuwa, ngunit si Suyan ay natakot din. Hindi nila alam kung bakit, pero noong dalawahan silang naglilinang, nasa puso lang nila ang isa't isa. Wala silang pakialam kay Zia Ningchang. Yakap-yakap ang kagandahan sa kanyang mga bisig, nagkusa si Yang Kai na magsalita. "Suyan, sa palagay ko hindi ito problema sa pagitan mo at sa akin." Malumanay na tumango si Suyan. Ang kanyang malambot na mahabang buhok ay nakakalat sa dibdib ni Yang Kai, na umangat ng husto ng bahagya itong gumalaw. "Dapat ay dahil sa Joyce Unification Art. Kapag ikaw at ako ay naigalinang, hindi natin maiwasang isipin ang isa't isa. At saka, sa sitwasyon mo, lalo mong nililinang, mas maiisip mo ang isa't isa.
Dahan-daang sinuntok ni Suyan si Yang Kai, pinagalitan siya dahil sa prangka niyang pagsasalita. Wala pa akong masyadong nalilinang nitong mga araw, kaya hindi kasing lalim ng nararamdaman mo. Sinabi ni Yang Kai ang totoo. 2 araw pa lang siyang nag-cultivate, at noong nag-cultivate siya, pinigilan siya ng kakaibang bango, kaya mas maganda ang sitwasyon niya kaysa kay Suyan. Mukhang ikaw at ako ay nakatadhana na magtatali. Masayang ngumiti si Yang Kai. Hindi natin magagawa iyon. Matigas na sinabi ni Suyan. Kung ikaw at ako ay magkasama, hindi natin makokontrol ang mga iniisip sa ating mga puso. Kung ganoon, ano ang gusto mong gawin? Tanong ni Yang Kai. Sugpuin ito, gawin ang iyong makakaya upang sugpuin ito. Hindi tayo maaaring maging alipin ng Joyce Unification Art. Ito ang ating nililinang, hindi ito ang kumokontrol sa atin. Malinaw na nakagawa ng desisyon si Suyan. Pagkatapos magsalita, malumanay siyang tumangala kay Yang Kai. Alam kong medyo malupit ito sa iyo. Ang Ice Heart Secret Art na aking nililinang ay nagbibigay sa akin ng malaking kalamangan kapag pinipigilan ng aking puso, ngunit iba ka. Ang iyong Yuan Chi ay puno ng yang energy. Kapag lumabas na ito, magiging mas marahas ito kaysa sa akin. Martial Peak, Kabanata 162. The Unconscious Female Apprentice. Naiintindihan ko, mataimtim na tumanggo si Yang Kai. Kung hindi mo talaga kayang pigilan, maaari kang maghanap ng ibang babae. Ang mahabang pilikmata ni Suyan ay kumikislap, ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Hindi naman yun kailangan, hindi ako malazwa. Tumiti ng mapait si Yang Kai. Dahan-daang umiling si Suyan. Hindi mo naiintindihan, kapag ang ganoong klase ng pakiramdam ay lumakas at wala ka sa tabi ko. Hinanap kita 2 araw na ang nakakaraan, ngunit itong junior sister Zia ay nasa malapit. Walang pagpipilian pero para gumawa ng pagkilos sa kanya. Sana hindi niya ako sisihin paggising niya. Napakalakas ba ng pakiramdam na iyon? Kumunat ang noo ni Yang Kai. Natural na naiintindihan niya kung anong uri ng ugali mayroon si Suyan. Para sa isang dalisay at inosenteng babae na walang kahihiyang humingi ng isang bagay mula sa kanya, maaaring isipin kung anong uri ng limitasyon ang kanyang naabot. Napakalakas na ang aking katawan at isip ay nanginag. Seryosong sabi ni Suyan. Kaya, hindi ako tumututo sa paghahanap mo ng ibang babae. Medyo nakonsensya si Yang Kai matapos marinig ang kanyang mga salita, ngunit hindi siya nang ahas na magsabi ng kahit ano nang walang buong pagtitiwala. Kumapit si Suyan sa mga braso ni Yang Kai at tumingin sa gilid. Halimbawa, ang junior sister Zia na ito ay isang napakahusay na kandidato. Nakikita kong labis siyang nagmamalasakit sa iyo. Bagamat nakasuot siya ng belo, tiyak na maganda siyang tao. Ang kanyang hindi mababa ang lakas, mabait ang puso, at banayad ang ugali. Baka mas makihalubilo ka pa sa kanya. Kung hindi mo kayang kumapit at wala ako sa tabi mo, may makakaaliw sa'yo. Hindi mo masasabi yan, grabe ang kahihinatnan. Nakaramdam ng pananakit ng ulo si Yang Kai sa tuwing naiisip niya si Menguya. Paano kayo kakilala? Maikling ipinaliwanag ni Yang Kai kung ano ang nangyari sa Nine Mountain Valley, ngunit hindi niya binanggit ang halik. Hindi sa gustong itago ito ni Yang Kai kay Suyan, ngunit ang bagay na ito ay may kinalaman sa reputasyon ni Zia Ningchang, kaya paano niya ito basta-basta na pag-uusapan. Kaya ganun, tapos kailangan kong magpasalamat sa kanya. Pagkatapos makinig, hindi maiwasan ni Suyan na magkaroon ng magandang impresyon kay Zia Ningchang. Ang 9 Yuan Condensing Do na ibinigay ni Yang Kai sa kanya ay mula kay Zia Ningchang. Kapag nagising siya, humanap ng oras para humingi ng tawad. Hindi ka masisisi ni Senior Sister Zia. Napangiti si Yang Kai. Oo, gagawin ko. Nagyakapan silang dalawa hanggang sa hating gabi at nagpalitan ng matatalik na salita. Bandang hating gabi, bumangon si Suyan at nagbihis. Kailangan ko nang umalit. Mahinang sabi ni Suyan. Ang pag-iwan kay Yang Kai, para sa kanya, ay isang uri din ng pagtitimpi at pagsubok sa kanyang isip. Huwag kang magmadaling umalis. Hinayla siya ni Yang Kai sa pasukan ng kuweba at itinuro ang Yin-Yang Monster Ginseng. Bigyan mo muna si Yuan Chi. Ano ito? Tumingkayad si Suyan at nalilitong tumingin sa Yin-Yang Monster Ginseng at hindi maiwasang magtanong. Sa totoo lang nakangiti ito sa akin, ito ba ay isang World Spirit Treasure? Oo, ito ay isang uri ng Heaven and Earth Spirit Creature na sumisipsip ng Yin Chi at Yang Chi para mabuhay. Si Yang Chi lang ang nandito, kaya kailangan kong lagyan mo muli ang Yin Chi. Hindi nag-atubili si Suyan. Hinawakan niya ang Yin-Yang Monster Ginseng at ibinuhos dito ang Yuan Chi mula sa kanyang katawan, na naging mas masaya ang ekspresyon ng World Spirit Creature. Pagkaraan ng ilang sandali, binawi ni Suyan ang kanyang kamay, tumayo, at niyakap si Yang Kai. Pagkatapos niyang yakapin, tumalikod siya at umalis. Tumiti si Yang Kai at tumingin sa kanyang likod, at hindi siya hiniling na manatili. Hanggang sa malapit nang mawala ang katawan ni Suyan nang biglang may naalala si Yang Kai at mabilis na nagtanong. Nga pala, kailan madyay gising si Senior Sister Zia? Bukas. Ang boses ni Suyan ay nagmula sa malayo. Hindi niya sinama si Zia Ningchang. Sinadya niyang nanatili rito dahil gusto niyang magkaroon ng higit na pakikipag-ugnayan sa kanya si Yang Kai. Kung ano ang sasabihin ni Yang Kai kapag nagising ang babae, hindi niya kailangang mag-alala.
Sa katalinuhan ni Yang Kai, magiging madali para sa kanya na gumawa ng kasinungalingan at makuha ang kanyang pabor. Pagkatapos umalis sa cave mansion ni Yang Kai, lumipad si Suyan sa tuktok ng Coiling Dragon Stream. Ibinaling ni Suyan ang kanyang ulo at tumingin sa likod, ang kanyang puso ay puno ng pagkakasala at pagkabalisa. Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay isang masamang babae. Gusto niyang sumugod at bigyan ng malakas na palo si Yang Kai, pagkatapos ay umalis na nasisiyahan. Sa sandaling lumitaw ang pag-iisip na ito, namula ang mukha ni Suyan. Sinisi ni Suyan ang kanyang sarili sa tuktok ng Coiling Dragon Stream. Si Yang Kai ay nakatayo sa pasukan ng kuweba, ang kanyang puso ay nasa gulo. Pagkaraan ng ilang sandali ay pinagpawisan na siya. Bigla niyang naalala na napabayan niya ang isang napakahalagang bagay. Ayon kay Suyan, gumamit siya ng gamot para mahimatay si Xia Ningqiang. Gayunpaman, hindi niya alam kung anong uri ng pangangatawan mayroon si Xia Ningqiang. Sacred Spirit Medicine Body. Ito ang pinakamahusay na hurno ng gamot sa mundo. Kasama ng kanyang secret art, kaya niyang gawing pills ang lahat ng enerhiya sa mundo. Pagdating sa alchemy, si Xia Ningqiang ay isang grandmaster. Paanong ang gayong tao ay mapapatalsik sa pamamagitan ng isang gamot lamang? Himatayan man siya noon, tiyak na hindi siya majay gising hanggang madaling araw. With her special physique, majay gising na lang sana siya. Hindi pwede. Si Yang Kai ay pawis na pawis. Naninigas ang kanyang katawan habang nakatayo sa bakana ng kuweba, hindi nang ahas na kumilos ng buong 2 oras. Si Yang Kai ay nagkaroon ng gana na magukay ng isang butas at gumapang dito. Pagkaraan ng mahabang panahon, biglang tumalikod si Yang Kai at hakbang-hakbang na naglakad patungo sa stone room kung saan inilagay ang stone bed. Sa loob ng selyadong silid na bato, may mamasa-masa pa ring amoy. Habang papalapit siya, malinaw na naramdaman ni Yang Kai na nagbago ang paghinga ni Xia Ningqiang. Bagamat ito ay napakaliit, kung ang isa ay hindi nagbigay pansin, hindi nila ito mahahanap. Gayunpaman, ang atensyon ni Yang Kai ay ganap na nakatuon kay Xia Ningqiang, kaya paanong ang isang maliit na pagbabago ay makatakas sa kanyang pansin. Ito ay talagang awkward. Pagkatapos panasan ang kanyang mukha, inihanda ni Yang Kai ang kanyang sarili at pumunta sa gilid ni Xia Ningqiang at dahan-daang umupo. Dahil ang little senior sister na ito ay inilagay sa batong kama, siya ay nakahiga doon nang hindi gumagalaw. Unti-unting umangat at bumagsak ang malalambot niyang dibdib kasabay ng kanyang paghinga. Ang kanyang maayos at maliit na katawan ay sumasakop lamang sa isang gilid ng batong kama. Ang kanyang balingkinitan at magagandang binti ay tuwid, at siya ay nakasuot ng mahabang berdeng damit. Ang walang laman na silid na ito ay puno ng tagsibol. Tahimik siyang tinitigan ni Yang Kai, hindi man lang kumukurap. Gaya ng inaasahan, muling nagbago ang paghinga ni Xia Ningqiang. Naging mas mabilis din ang tibok ng kanyang puso. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga pilikmata, at isang bahagyang pamumula ang lumitaw sa kanyang mukha. Ay! Pagpakawala ng mahabang buntong hininga si Yang Kai. Yumuko siya at bamulong sa tenga ni Xia Ningqiang. Little senior sister, little senior sister. Si Xia Ningqiang ay hindi gumalaw at hindi nagmulat ng kanyang mga mata. Para talagang wala siyang malay. Walang magawang sinabi ni Yang Kai. Aalisin ko ang iyong belo. Eto na, hindi pa nakita ni Yang Kai ang kanyang tunay na mukha mula nang makilala niya ito. Sa tuwing lilito si Xia Ningqiang, natatakpan ng belo ang kanyang mukha. Kahit noong naghalikan sila sa Ninian Valley, itinaas lang niya ang isang sulok ng kanyang belo at hindi inilantad ang kanyang buong mukha. Imposibleng hindi mausisan ni Yang Kai ang kanyang hitsura. Ngunit hindi siya naiinip na hilingin na makita ang mukha nito. Sa sandaling ito, walang pagpipilian si Yang Kai kundi gawin ito. Habang nagsasalita siya, inabot niya at itinaas ang belo, dahan-daang itinaas. Mula sa simula hanggang sa katapusan, pinagmamasdan ni Yang Kai ang mga pagbabago sa ekspresyon ni Xia Ningqiang. Ngunit kahit na malapit na niyang alisin ang belo, hindi man lang napigilan ni Xia Ningqiang. Kaya niyang tiisin. Si Yang Kai ay namangha. Pagkatapos ng ilang ulit na pagsubok at pagkumpirma na hindi na talaga siya majay gising, sa wakas ay ibinaba ni Yang Kai ang belo. Natawa siya ng kakaiba at sinabing, Little senior sister, kung hindi ka majay gising, pupunta ako. Emph. Ang halakhak na ito ay puno ng kahulugan at puno ng intonasyon. Ang malalim na kahulugan nito ay maliwanag. Habang nagsasalita siya, ibinuka ni Yang Kai ang kanyang 10 daliri at niyugyog ang ibabang tiyan ni Xia Ningqiang na parang may kuko siya ng manok. Sa sandaling hinawakan niya ito, agad niyang binawi ang kanyang mga daliri, na nagdulot ng mga alon ng kakaibang tunog. Hindi napigilan ni Xia Ningqiang na igalaw ang kanyang katawan. Ang mga sulok ng kanyang bibig ay hindi mapigil ang hamaba pataas. Ngunit hindi pa rin niya idinilat ang kanyang mga mata. Hinayaan niyang pahirapan siya habang nakahiga siya doon na walang malay. Pinagbantaan siya ni Yang Kai sa mahabang panahon. Kunwaring hinawakan niya ang kanyang mga suso, ngunit hindi niya ito pinansin. Sige, wala ka talagang malay. Pagkatapos ng mahabang labanan ng talino at lakas ng loob, walang pagpipilian si Yang Kai kundi aminin ang pagkatalo. He faintly sighed. Little senior sister, matulog ng maayos. Pagdating ng madaling araw, wala kang maalala. Pagkatapos sabihin ito, tumayo si Yang Kai at naglakad papunta sa pasukan ng kuweba upang ipagpatuloy ang pagninilay. Lumipas ang gabi sa katahimikan.
Nang sumapit ang madaling araw, pumasok muli si Yang Kai at tumingin kay Zia Ningchang. Hindi niya maiwasang hindi makapagsalita. Talagang mahirap para sa kanya na panatilihin ang posisyon na ito sa isang buong gabi. Hindi niya alam kung manhid ba ang katawan nito o hindi. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, pinatalikod siya ni Yang Kai at hinayaan siyang humiga sa kanyang tabi sa stone bed. Matapos gawin ito, sinundan ni Yang Kai ang daanan na kanyang pinutol at umakyat sa tuktok ng Coiling Dragon Stream. Pagdating kay Zia Ningchang, hindi nag-alala si Yang Kai. Puyat man siya o walang malay, ang munting senior sister na ito ay may simpleng ugali. Kahit na mabangga niya siya at si Suyan, hindi siya maglalagay ng anumang banta sa kanya. Naglalakad hanggang sa loob ng High Heaven Pavilion, nang dumaan siya sa Contribution Hall, masigasig na tinawag ni Old Man Meng. Little Yang Kai. Biglang nagbago ang mukha ni Yang Kai, ngunit nagkunwari siyang walang narinig, at sa isang iglap, nawala siya. Bakit siya tumakbo? Matagal na kumunot ang noo ni Matandang Meng, ngunit hindi niya maalala kung paano siya nasaktan. Paano niya malalaman na nagigilty si Yang Kai dahil sa mga pangyayari kagabi? Pagbati, Treasurer Meng. Isang grupo ng mga alagad ng High Heaven Pavilion ang magalang na sumaludo kay Treasurer Meng. Bago lumitaw ang Heaven's Cave Inheritance, paano makakatanggap ng ganoong pagtrato si Old Man Meng? Ang tingin lang sa kanya ng lahat ay isang maliit na tindera. Ngunit simula noong araw na iyon nang ipakita niya ang kanyang lakas at sugpuin ang buong Blood Battle Gang, alam ng lahat na ang medyo hamak na tindera na ito ay talagang isang master na hindi nagpakita ng kanyang lakas. Sinong maglalakas loob na maging mapangahas sa harap niya? Ang bawat isa sa kanila ay mas mahusay na kumilos kaysa sa isang kuneho. Nang makitang hindi siya hinabol ni Matandang Meng, hindi napigilan ni Yang Kai na makahinga ng maluwag. Habang naglalakad siya, nakita niyang maraming tao ang nagkukumpulan sa harap ng Martial Skill Pavilion, abala sa ingay at excitement. Nakatayo sa pwesto at nakikinig sandali, biglang naunawaan ni Yang Kai kung ano ang nangyayari. Sa pagbubukas ng Heaven's Cave Inheritance sa pagkakataong ito, maraming mga disipulo ang nakakuha ng iba't ibang martial skills at cultivation methods sa iba't ibang channel. Tungkol sa mga martial skills at cultivation method na ito, natural na interesado ang sect na kolektahin ang mga ito at gamitin ang mga ito para punan ang martial skills pavilion ng sect. Kung ang isang disipulo ay handang magambag ng kanilang martial skills at secret arts sa sect, makakatanggap sila ng ilang contribution points bilang reward, at ang mga reward ay medyo bukas palad. Hindi lang High Heaven Pavilion ang gumawa nito, ang Blood Battle Gang at Storm Hall ay mayroon ding ganoong reward system. Si Yang Kai mismo ay nakakuha ng dalawang set ng martial skills mula sa Heaven's Cave Inheritance, ang isa ay ang Burning Sunburst, ang isa ay ang Star Mark, ngunit hindi siya interesadong isumite ang mga ito, lalo na ang Star Mark, na kanyang sariling kakaiba. Armas. Martial Peak, Kabanata 163. Paglabag sa tradisyon at pagtataksil sa sariling moralidad. Gayunpaman, kung may gustong makipagpalitan ng martial skills sa kanya, maaari niyang talikuran ang paasong Sunburst. Gayunpaman, mahigpit na ipinagbawal ng sekta ang mga disipulo na makipagpalitan ng mga martial skills ng pribado, na naging dahilan ng kanyang labis na pagsisisi. Akmang hahakbang siya pasulong, isang malamig na sigaw ang nagmula sa hindi kalayuan. Yang Kai. Ibinaling ang kanyang ulo sa pinanggalingan ng boses, bahagyang kumunot ang noo ni Yang Kai. Ang sumigaw ay isang 26 o 27 years old na kabataan. Nakilala ni Yang Kai ang taong ito. Ito ay si Cao Jingwen mula sa Disciplinary Hall. Ilang buwan na ang nakalipas, siya ang nagutos sa kanya, Li Yuntian at iba pa na itapon sa Forest Prison. Naglakad si Cao Jingwen sa harap ni Yang Kai habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Walang pakialam ang ekspresyon niya, malamig ang mga mata. Brother, may kailangan ka ba? Malamig na bamantong hininga si Cao Jingwen. Nang hindi nagsasalita, ikanaway niya ang kanyang kamay at direktang ibinato kay Yang Kai ang isang bagay. Iniunat ni Yang Kai ang dalawang daliri at sinalo ang bagay. Ang kanyang kalmadong ekspresyon ay nagpang-inag sa mukha ni Cao Jingwen. Malinaw na hindi niya inaasahan na ang kanyang nakatagong enerhiya ay madaling man-neutralize ni Yang Kai. Ano ito? Tiningnan ni Yang Kai ang bagay na nasa isang sulat iyon pero hindi niya agad binuksan. Isang promotion order. Ipinaliwanag ni Cao Jingwen na may tuwid na mukha. Ayon sa utos ng Elder Council, ang trial disciple na si Yang Kai ay nakalusot sa initial element stage at na-promote sa isang ordinaryong disipulo. Nagtaas ng kilay si Yang Kai. Na-promote. Tama. Tumanggo si Cao Jingwen. 3 taon ka na sa sekta, ngunit hindi ka pa nakakalusot sa tempered body stage, kaya ibinaba ka sa trial disciple. Gayunpaman, dahil masigasig kang legal inang at sa wakas ay nakapasok ka sa initial element stage, nagpa siya ang Elder Council na bigyan ka ng pagkakataong promosyon. Pagkataon, naunawaan ni Yang Kai ang kahulugan sa likod ng kanyang mga salita. Makahulugang sinabi ni Cao Jingwen. Hanggat natapos mo ang gawaing ibinigay ng Elder Council, maaari kang ma-promote mula sa isang trial na disipulo tungo sa isang ordinaryong disipulo. Sa kasaysayan ng High Heaven Pavilion, ikaw lamang ang nakatanggap ng karangalang ito. Ito ay isang pambihirang pagkakataon. Junior Brother Yang, dapat mong hawakan ito ng maayos. Kung makakabalik ka man o hindi ay depende sa pagkakataong ito. Hindi interesado. Ikanaway ni Yang Kai ang kanyang kamay at ibinalik ang order sa promosyon kay Cao Zi.
Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Cao Jingwen, itinaas niya ang kanyang kamay at kinuha ito, matigas na sinabi. Yang Kai, ito ang utos ng Elder Council. Naglakas loob ka bang tumanggi? Anong nangyari sa Council of Elders? Naiinip na sinabi ni Yang Kai. Hindi ako nagnanakaw, isa lang akong tapat na High Heaven Pavilion Trial Disciple. Gusto pa ba nila akong pilitin na umasenso? Bagamat hindi alam ni Yang Kai kung ano ang misyon sa sulat, alam niyang hindi ito madaling tapusin. Maaaring ito ay lubhang mapanganib. Kaya ikaw ang uri ng tao na kontento sa pagiging karaniwan. Sarcastic na tumawa si Cao Zhenguan. Kung pag-uusapan, ang promotion order na ito ay dapat na ibinigay kay Yang Kai nang siya ay iligtas ni Su Yan mula sa forest prison. Gayunpaman, pagkatapos pumunta ni Yang Kai sa Nine Valley kasama si Ziya Ningchang, lumitaw muli ang Heaven's Cave Inheritance Order 2 araw pagkatapos nilang bumalik. Ito ay naantala hanggang ngayon. Katamtaman man ako o hindi, wala kang dapat sabihin. Inikat ni Yang Kai ang kanyang mga labi at lumagpas kay Cao Zhenguan. Yang Kai. Sumigaw si Cao Jingwen, na umaakit sa atensyon ng maraming disipulo ng High Heaven Pavilion. Huwag mong isipin na dahil nakakuha ka ng ilang pagkakataon sa Heaven's Cave Inheritance ay kaya mong kumilos ng mayabang. Hindi lang ikaw ang nagkaroon ng fortuitous encounter doon. Maglakas loob kang baliwalain ang utos ng Elder Council, alam mo ang kahihinatnan. Scram. Tumingon si Yang Kai at umungol kay Cao Jingwen na may nakamamatay na tingin sa kanyang mukha. Ang huli ay natigilan saglit, at sa oras na mag-react siya, nawala na si Yang Kai. Sa harap ng Martial Skill Pavilion, nagkaroon ng katahimikan. Maraming mga alagad ng High Heaven Pavilion na nakasaksi lang sa eksena ang lihim na nabigla. Talagang hindi pinansin ni Yang Kai ang utos ng Elder Council. Ito ay sadyang hindi ka panipaniwala. Para sa kanila, ang utos ng Elder Council ang gininto ang tuntunin. Sa sandaling ibinigay ang utos, kahit na ito ay isang bundok ng mga talam o isang dagat ng apoy, kailangan nilang sumugod dito. Kailan pa sila ng ahas na tumanggi? Ngunit ngayon lang, isang trial disciple sa harap nila ang tumanggi sa utos ng Elder Council. Hindi ba ito lumalabag sa mga patakaran? May respeto pa ba siya sa mga matatanda? Maraming tao ang humanga kay Yang Kai sa kanilang mga puso, ngunit kasabay nito, lihim din nilang pinagalitan siya. Naisip nila na si Yang Kai ay marahil ay isang taong kontento sa pagiging karaniwan, kaya tinanggihan niya ang utos ng promosyon. Tumayo si Cao Jingwen sa pwesto na may mapupulang mukha. Dinurog na niya ang promotion order sa kanyang kamay, at pareho siyang naiinis at nalilito kung ano ang gagawin. Personal na sinabi sa kanya ng dakilang elder na anuman ang mangyari, kailangang tanggapin ni Yang Kai ang utos ng promosyon na ito at kumpletuhin ang gawain. Kung tungkol sa kung ano ang gawain, si Cao Jingwen ay palihim na sinulyapan ito. Pumunta sa Ash Grey Cloud Evil Land ng mag-isa at pumatay ng Demon Cultivator na ang lakas ay hindi mas mababa kaysa sa kanya. Masasabing simple ang gawain ito, ngunit masasabi ring mahirap. Ang Ash Grey Cloud Evil Land ay isang lugar kung saan nagtipon ng hindi mabilang na Evil Cultivator. Kung ang isang tao ay makakatagpo ng nag-iisang Demon Cultivator, natural na magiging madali ang pagkumpleto ng gawain, ngunit kung ang isang tao ay masama at nakatagpo sila ng isang makapangyarihang Demon Cultivator, kahit na ang mga Elder ay hindi makakatakas. Inakala ni Cao Jingwen na tatanggapin ni Yang Kai ang gawain anuman ang mangyari, ngunit hindi niya inaasahan na magiging matapang siya para tanggihan ang utos ng Elder Council sa harap ng napakaraming tao. Ito. Paano niya ipapaliwanag ito? Nakatayo sa pwesto ng mahabang panahon, mapait na itinikom ni Cao Jingwen ang kanyang mga ngipin at tumalikod para umalis. Sa madaling araw, ang kanyang mood ay sinira ni Cao Jingwen, kaya ang mukha ni Yang Kai ay medyo madilim. Kung hindi dahil sa taong iyon na humihiling sa kanya na pumunta sa High Heaven Pavilion 3 taon na ang nakakaraan, hindi sana siya pumunta dito. Pero bakit siya hiniling ng taong iyon na pumunta sa High Heaven Pavilion? Ano ang kinalaman ng lugar na ito sa kanya? Matapos makapasok sa sekta sa loob ng mahigit 3 taon, naranasan ni Yang Kai ang pabago-bago ng mundo at ang pabago-bago ng kalikasan ng tao. Wala siyang kahit kititing na pakiramdam na kabilang sa High Heaven Pavilion. Kung mayroong anumang pakiramdam ng nostalgia, malamang na si Su Yan lang iyon. Ngunit ang pakiramdam ng nostalgia ay lumitaw kamakailan lamang. Tama, naroon din si Ziya Ningchang. Nang makasama niya ang munting senior sister na ito, napakainit ng pakiramdam niya. Habang naglalakad ay may nagmamadaling humabol sa kanya mula sa likuran. Sa simoy ng mabangong hangin, isang tao ang sumigaw. Junior Brother Yang. Huminto si Yang Kai sa kanyang paglalakad at ibinaling ang kanyang ulo upang tumingin. Ang taong dumating ay talagang si Lan Chudai. Bagamat hindi masyadong kaaya-aya ang hidwaan sa Heaven's Cave Inheritance, kung tutuusin, kapwa sila disipulo. Bukod dito, hindi siya nagalit sa kanya. Matiyag ang binati siya ni Yang Kai. Senior Sister Lan. Tumiti si Lan Chudai. Marahil ay dahil sa naghahabol siya ng hininga, ngunit ang kanyang malaking dibdib ay nanginginig. Tila nakalimutan na niya ang lahat ng nangyari sa Heaven's Cave Inheritance. Tumingin siya kay Yang Kai na may natural na ekspresyon at sinabi. Akala ko hindi mo na ako kakausapin. Senior sister, masyado kang nag-aalala. Magiliw na ngumiti si Yang Kai. Tinitigan ng matangkad na mga mata ni Lan Chudai si Yang Kai at nakangiting sinabi.
Nagkamali ako sa Heaven's Cave Inheritance. Junior brother, sana ay hindi magtanim ng sama ng loob sa akin si Master. Siya ay isang matalinong babae. Tahimik niyang itinuro kung ano ang nangyari sa Heaven's Cave of Inheritance at bahagya itong hinaplos na nagmukhang mas tapat at hindi mapagkunwari. Hindi banggitin na si Yang Kai ay hindi isang maliit na tao. Kahit na may problema siya sa kanya, sa sandaling ito ay malulutas. Bahagyang ngumiti si Yang Kai at umiling. Masyadong seryoso si senior sister. Hindi ito big deal. Junior brother, mas gamaan ang pakiramdam ko ngayong sinabi mo iyon. Tinakpan ni Lan Chuday ng kanyang mga kamay ang kanyang buong dibdib. Ang kanyang ekspresyon ay parang isang mabigat na pasanin ang naalis sa kanyang mga balikat. Agad siyang kumunat ang noo at sinabing, Junior brother, masyado kang walang ingat ngayon. Bakit mo tinanggihan ang utos ng mga elder? Mahihirapan ka, hindi ba sinabi ni Cao Zhenguan na ako ay isang pangkaraniwan na tao? Dahil ako ay karaniwan, hindi ko na kailangang isipin ng tungkol sa pag-asenso. Ano ang masama sa pagiging trial disciple? Nang makitang magsasalita na sana si Lan Chuday, sumimangot si Yang Kai at sinabi, ayokong makipag-usap kahit kanino ngayon. Patawarin mo ako. Paul. Nagulat si Lan Chuday at nakangiting tumango. Natural na nakikita niya na bagamat napakalmado ng tono ni Yang Kai, may bahid pa rin ng lamig sa pagitan ng kanyang mga kilay. Sa oras na ito, kung patuloy itong mang-aapi sa kanya, makakainis lang ito sa kanya. Pagkatapos magpaalam kay Lan Chuday, bumalik si Yang Kai sa kanyang mansyon sa kuweba. Si Ziya Ningchang ay wala kahit saan. Dapat umalis na siya. Hindi lang iyon, mayroon ding dalawang nakapaso na halaman. Naramdaman ni Yang Kai na pamilyar sila. Matagal niyang naalala na dapat silang dalawang kaldero na nakalagay sa harap ng counter ng contribution hall. Madalas niyang makita si Old Man Meng na nag-aalaga sa dalawang kaldero na ito, ngunit ngayon ay inilipat sila ni Ziya Ningchang sa lugar na ito. Sa High Heaven Pavilion, dahil sa pagtanggi ni Yang Kai, nagkaroon ng lumalakas na undercurrent. Sa tirahan ng unang elder, iniulat ni Cao Zingwen ang mga pangyayari noong umaga ng may matinding galit. Matapos makinig sa ulat, nabulunan ni Wei Shitong ang kanyang tsaa. Tinanggihan niya. Ang Great Elder ay nag-isip ng hindi mabilang na mga posibilidad, ngunit hindi niya naisip na si Yang Kai ay magiging matapang. Oo, galit pa rin si Cao Zhenguan, sinabi niya. Hindi lang siya tumanggi, sinisiraan pa niya ang prestihiyo ng Elder Council sa harap ng napakaraming junior martial brothers at sisters. Grand Elder, nagningning siya sa isang hindi kilalang martial arts sa Heaven's Cave of Heritage. Natatakot ako dahil dito, naging mayabang siya at inisip na big shot siya, kaya hindi niya inilagay ang Elder Council sa kanyang mga mata. Kailangang maparusahan ang taong ito, kung hindi, mahirap kumbansihin ng iba. Kung sa hinaharap ang Elder Council ay maglalabas ng isang utos, sino mang disipulo ay maaaring tumanggi, kung gayon. Tumahimik ka. Hinampas ni Wei Shitong ang mesa at galit na tumingin kay Cao Zhenguan. Kung tumanggi siya, hindi mo ba mapipilit ang utos sa kanya at gawin itong tanggapin? Si Cao Zhenguan ay nasa kawalan. Napaisip siya, kung tatanggi siya, bakit ko naman guguluhin ang sarili ko? Hindi ba ito ay katulad ng paglalagay ng aking mukha sa malamig na puwitan ng isang tao? Buti na lang ang pagtanggi niya, magagamit ko ang pagkakataong ito para maturuan siya ng leksyon. Bakit ganoon ang reaksyon ng Great Elder? Ngunit sa pagtingin sa malungkot na mukha ng dakilang elder, si Cao Zhenguan ay hindi nang ahas na magsabi ng kahit ano. Pumunta ka, kahit na ano, kahit lumuhad ka at magmakaawa sa kanya, tanggapin mo ang utos na ito. Nag-isip sandali si Wei Shitong at sinabi sa malalim na boses. Natigilan si Cao Zhenguan. Lumuhad at nagmamakaawa. Ano pa ang hinihintay mo? Hinampas ng dakilang elder ang mesa ng magkawatak-watak. Oo, si Cao Zhenguan ay hindi nang ahas na manatili at mabilis na umalis. Sa pavilion ng pangalawang elder, si Su Xuanwu ay nakaupo na naka-cross-leg sa lupa. Nasa harap niya ang isang chessboard na may mga black and white na piraso na nag-criss-cross. Ang mga itim na piraso ay kahanga-hanga, nakapalibot sa mga puting piraso ngunit hindi pinapatay ang mga ito. Ito ay isang walang buhay na pagtatapos ng laro. Ang isang alagad sa tabi niya ay naguulat ng isang bagay. Matapos marinig ang ulat, nagpahayag si Su Xuanwu ng kakaibang ekspresyon. Tumanggi siya. Magalang na sinabi ng disipulong iyon. Oo, walang pakundangan at walang pakundangan na tumanggi. Ang ekspresyon ni Su Xuanwu ay patuloy na nagbabago. Maya-maya, tumawa siya. Magandang pagtanggi, mabuting pagtanggi. Panganay na brother, nabaril mo ang sarili mo sa paa. Natatakot ako na hindi ito magandang pakiramdam. Marshall Peak, Kabanata 164. Naglalakbay paalis. Noong araw na iyon nang dalhin ni Treasurer Meng ang Jade Pendant ng Sect Master sa Elder Council para i-promote si Yang Kai bilang isang ordinaryong disipolo, gusto ni Wei Shitong na maglaro ng ilang mga trick. Ang kanyang orihinal na intensyon ay subukan si Yang Kai, ngunit hindi niya inaasahan na ang mga bagay ay hindi mangyayari tulad ng kanyang inaasahan. Ang pagtanggi ni Yang Kai ay tuwirang naging sanhi ng kanyang inisyatiba na maging pasibo, na nahuli sa kanya ng hindi nakabantay. Sa pag-iisip nito, nakaramdam si Su Xuanwu ng matinding kagalakan. Ikalawang elder, hindi ba kailangan nating kumilos? Ang pagtanggi ni Yang Kai ay tiyak na magdadala sa kanya ng problema.
Tanong muli ng disipulo. Hindi. Dahan-daang umiling si Su Zuanwo. Hindi na kailangang mag-alala tungkol dito, kailangan lang nating panoorin ang palabas. Oo, bagamat hindi maintindihan ng alagad kung bakit, hindi siya naglakas loob na pabulaanan. Wei Shitong, Wei Shitong, gusto kong makita kung paano mo ito ipaliwanag sa Sectmaster. Na may kumpiyansang ekspresyon, inilagay ni Su Zuanwo ang puting piraso sa kanyang kamay. Ang walang buhay na sitwasyon ay biglang nagpakita ng mga palatandaan ng pagbawi, at ang kinubkob na puting piraso ay itinaas ang ulo nito tulad ng isang dragon, mahinang nagpapakita ng mga palatandaan ng paglabas. Natural na hindi alam ni Yang Kai na ang kanyang hindi sinasadyang pagkilos ay magsasangkot ng napakaraming tao. Sa sandaling ito, naka-cross-leg siya sa pasukan ng kuweba, kalmado ang kanyang isip. Pagkaraan ng isang araw, tumayo si Yang Kai at tinawag ang matandang demonyo sa kanyang puso. Ilang sandali pa, isang itim na chi ang lumipad palabas mula sa coiling dragon stream at pumulupot sa mga daliri ni Yang Kai bago nawala. Ano ang nahanap mo doon? Tanong ni Yang Kai. Ang matandang lingkod ay hindi nang ahas na lumayo ng malalim, sumisipsip lamang ng ilang demonic chi na 1,000 talampakan pababa, ngunit hindi nakahanap ng marami, ngunit makatitiyak si Young Master, pagkatapos na mabawi ng matandang lingkod ang ilan sa kanyang lakas, tiyak na lalalim pa siya para mag-imbestiga. Narinig ang boses ng matandang demonyo. Emph. Tumanggo si Yang Kai, tumingkayad at hinawakan ang yin yang monster ginseng, pinainom ito ng isang patak ng yang liquid at sinabi. Manatili ka rito at ay absorb si Yang Chi, tandaan, kung wala ang dalawang babaeng iyon, kailangan mong tumakas, maintindihan. Ang mga tampok ng mukha ng yin yang monster ginseng ay nagpakita ng pag-unawa. Young Master, may pupuntahan ka bang malayo? Tanong ng matandang demonyo. Emph, lalabas ako para mamasyal, sumama ka sa akin. Siyempre, medyo nasa sabik ang tono ng matandang demonyo. Young Master, sa paglalakbay na ito, kung makatagpo ka ng sino mang gusto mong patayin, huwag mo silang pakakawalan. Nawalan ng espiritualidad ang old servant soul breaking all at nangangailangan ng soul ng isang tao upang ayusin ito. Ang mas maraming kaluluwa ang naa-absorb nito, mas magiging malakas ang epekto ng breaking out. Kung ito ay ganap na maaayos, hey, na may mas kaunting master, maaari mong dominahin ang mundo. Bahagyang ngumiti si Yang Kai, halatang hindi siya nalinlang sa mga salita ng matandang demonyo. May sarili siyang dahilan para lumabas. Una, manatili ang Yang. Pangalawa, naisip din niya ang katotohanan na kasalukuyang nililinang ni Suyan ang Joyous Unification Art, na ginagawang imposible para sa kanya na kontrolin ang sarili niyang mga pagnanasa. Kung mananatili siya rito, napakahirap para sa kanya na kontrolin ang kanyang mga pagnanasa kapag lumabas na ang mga ito. Ang Ice Heart Arts na kanyang nilinang ay nakatadhana na hindi masyadong makapagyanig sa kanyang puso. Kung umalis siya, ito ay katulad ng pagtulong sa kanya na putulin ang lahat ng paraan ng pag-urong. Kailangan niyang lumaban ng buong lakas, na magiging malaking pakinabang sa kanyang paglilinang. Ang ikatlong punto ay dahil sa mga personal na pagsasaalang-alang. Ang paglilinang sa yugto ng pagbabagong chi ay hindi kasing simple ng pagmumuni-muni lamang. Sa pamamagitan lamang ng pagdanas ng buhay at kamatayan ay mabilis na umunlad ang isang tao. Sa pag-iisip ng agwat ng lakas sa pagitan niya at ni Suyan, nadama ni Yang Kai na hindi na siya maaaring manatili sa sekta at mamuhay ng komportable. Nag-iwan ng sulat sa kuweba, nag-impake ng bahagya si Yang Kai at iniwan ang High Heaven Pavilion sa ilalim ng takip ng gabi. Sa isang sanga ng puno na hindi nakikita ni Yang Kai, isang berdeng figure ang nakatayo doon. Wala siyang sinabi para hikayatin siyang manatili, at hindi rin siya lumapit para magpaalam. Sa halip, tahimik lang itong pinagmamasdan siya. Umihip ang hangin sa gabi, hinihipan ng manipis na tabing, inilantad ang napakagandang mukha na maaaring maging sanhi ng pagbagsak ng isang bansa. Pagkaraan ng mahabang panahon, isang matandang boses ang tumunog sa kanyang likuran. Disciple, gabi na, dapat kang magpahinga ng maaga. Puno ng kawalan ng kakayahan at pagmamahal ang kanyang tono. Emph. Niyakap ni Zia Ningqiang ang kanyang mga braso, nakaramdam ng kaunting lamig. Pagkatapos umalis sa High Heaven Pavilion, si Yang Kai ay walang maisip na magandang puntahan, kaya random lang siyang pumili ng direksyon, at sa isang kislap ng liwanag sa ilalim ng kanyang mga paa, tumakbo siya. Sa isang gabi, 200 hanggang 300 li ang layo niya mula sa High Heaven Pavilion. Pagkatapos ng isang gabi ng mabilis na paglalakbay, ang isip ni Yang Kai ay nahuhulog sa isang kapaligiran ng kaliwanagan. Naramdaman niya ang mga pagbabago sa Yuan Chi sa kanyang mga binti. Sa bawat oras na tumaas ang kanyang bilis, magkakaroon ng hindi maipaliwanag na pagdalaw, at inaasahan niyang makahanap ng isang makatwirang pattern. Mula noong Nine Mountain Valley, halos naunawaan na ni Yang Kai kung paano gamitin ang Yuan Chi para mapabilis ang kanyang bilis. Matapos mag-eksperimento sa Heaven's Cave Inheritance ng ilang beses, hindi masama ang mga resulta. Gayunpaman, ito ay isang magaspang na paggamit lamang ng Yuan Chi, at walang nakapirming pattern. Kapag kaharap ang isang kaaway, ang makapangyarihang martial skills ay mahalaga, ngunit kung ang isang tao ay may katangi-tanging footwork, maaari rin itong gawing parang tigre ang isang tao na lumaki ang mga pakpak, na ginagawang mas madaling harapin ang mga pag-atake ng kaaway. Ito ay isang bagay na malalim na naranasan ni Yang Kai noong pinatay niya si Long Wei.
Noong panahong iyon, umasa si Long Wei sa isang set ng footwork para makipaglaro kay Yang Kai sa mahabang panahon. Ang footwork ay isang bagay na kasalukuyang kulang kay Yang Kai. Alam ni Yang Kai na siya ay isa lamang maliit na cultivator sa Chi transformation stage, kaya imposible para sa kanya na lumikha ng napakagandang footwork. Gayunpaman, makakahanap siya ng pinakamakatwiran at epektibong paraan upang gamitin si Yuan Chi mula sa sarili niyang paglalakad at pagtakbo. Maaari niyang isipin kung paano pataasin ang kanyang bilis, at kung paano gamitin ang pinakamaliit na halaga ng Yuan Chi sa maksimum na epekto nito. Ang mga bagay na naintindihan niya ay maaaring hindi masyadong mataas, at maaaring hindi kapakipakinabang sa iba, ngunit ito ay tiyak na pinakaangkop para sa kanyang sarili. Ang makapangyarihang martial skills ay nilikha ng mga may malalim na lakas sa pamamagitan ng walang katapusang pag-unawa. Ito ay ang paghalay ng sariling lakas at pag-iisip. Habang naiintindihan, kakaiba ang mga galaw ni Yang Kai. Puno ng pagkalito ang mukha niya, parang nawala ang kaluluwa niya, pero walang tigil ang paggalaw ng mga paa niya. Minsan ay nagdudurog siya ng ilang dosenang li sa silangan, minsan ay lumiliko siya sa timog at lumalakad ng mabagal sa loob ng ilang dosenang li, minsan ay lumiliko siya sa kanluran, at kung minsan ay lumiliko siya sa hilaga. Ang pagtawid sa mga bundok at pagtawid sa mga ilog, ang kanyang bilis ay minsan mabilis at minsan ay mabagal, at ang kanyang direksyon ay hindi tiyak. Paminsan-minsan, nabangga siya sa malaking puno, o nahuhulog sa lusek, na nagiging sanhi ng pagkapunit at pagkasira ng kanyang damit. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Yang Kai. Kapag naubos na ang kanyang lakas, saka siya pansamantalang titigil at maghahanap ng mabangis na hayop na magpapapuno sa kanyang tiyan. Pagkatapos niyang gumaling, ipagpapatuloy niya ang walang patutunguhan na paglalakbay na ito. Nang makita ito, lihim na nagulat ang matandang demonyo. Sa kanyang kaalaman at karanasan, natural na alam niya ang ginagawa ni Yang Kai. Dahil lang sa alam ng matandang demonyo ang kanyang ginagawa ay nabigla siya. Ang isang cultivator lamang sa yugto ng pagbabago ng chi ay talagang nahuhulog sa napakalalim na estado ng pangunawa. Parang iisa ang katawan at isip niya. Ito ay ganap na sumisira sa pagkaunawa ng matandang demonyo. Bagamat hinahangaan niya siya, hindi ito masyadong inisip ng matandang demonyo. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ni Yang Kai ay masyadong mababa. Kahit na siya ay nakakaintindi at lumilikha, imposible para sa kanya na makakuha ng anumang bagay na masyadong malalim. Ayon sa opinyon ng matandang demonyo, sa halip na tumakbo ng walang taros, mas mabuting humanap ng lugar upang pinuhin ang ilang mga lihim na kayamanan na maaaring magdala ng mga tao. Sa tulong ng mga lihim na kayamanan, hindi na kailangang gamitin ang kanyang mga paa sa paglalakbay. Gayunpaman, iniisip ang tungkol sa personalidad ni Yang Kai, ang matandang demonyo ay hindi nang ahas na sabihin ang kanyang opinyon. Ito ay dahil ang mga lihim na paraan ng pagdadalisay ng kayamanan na alam niya ay napakasama. Nangangailangan ito ng pagtunaw ng katawan ng tao at pagtatakan ng kaluluwa ng tao. Kung sinabi niya ito ng malakas, tiyak na tatanggihan siya ni Yang Kai. Makalipas ang mahigit 10 araw, si Yang Kai ay nalubog pa rin sa kanyang pangunawa. Hindi niya alam kung ilang li ang natakbo niya. Walang pag-unlad sa kanyang pag-unawa sa sarili niyang footwork, ngunit mayroon siyang karanasan sa pagkontrol kay Yuan Chi. Ito ay talagang isang hindi sinasadyang willow na naging isang lilim. Noong nakaraan, sa tuwing tumataas ang bilis ni Yang Kai, dalawang apoy ang lalabas sa ilalim ng kanyang mga paa. Ngunit ngayon, ang apoy ay hindi na nakikita. Kahit na ang pagbabago-bago ng Yuan Chi ay hindi maramdaman. Nang siya ay tumatakbo, walang bakas na nakita. Ito ay makinis at natural. Hindi lang iyon, unti-unting huminahon ang mga bakas ng kaguluhan ni Yuan Chi. Hindi na tulad noong umaban pa lang siya. Nang lumipat si Yuan Chi, makikita ito ng mga tao sa isang sulyap. Lumipas pa ang ilang araw. Si Yang Kai, na tumatakbo, ay biglang bumagal. Para siyang namamasyal sa looban. Maya-maya pa ay nasa ulirat na ang kanyang figure. Nang siya ay muling lumitaw, siya ay higit sa 10 zang ang layo. Bago pa niya mapatatag ang sarili ay muli siyang naalimpungatan. Nang mawala ang figure na ito, bumalik si Yang Kai sa kanyang orihinal na posisyon. Para bang hindi siya gumagalaw. Ang kanyang magaan na mga hakbang ay maluwag pa rin sa pag-usad. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw muli ang kakaibang sitwasyong ito. Ngunit sa pagkakataong ito, ang figure ni Yang Kai ay kumikislap ng higit kaysa dati. Araw-araw ng pag-unawa at pag-eksperimento, ang figure ni Yang Kai sa wakas ay kumikislap ng 7 beses. Nang huminto siya, mahigit 100 zang ang layo niya. Medyo namula ang mukha niya. Huminga siya ng malalim at sumilay ang ngiti sa mukha ni Yang Kai. Ang tinig ng matandang demonyo ay tumunog sa tamang oras. Binabati ka ni Young Lord sa pagpino ng iyong sariling lakad. Hinahangaan ng matandang lingkod na ito ang banal na kapangyarihan ng Young Lord. Huwag mo akong purihin. Bahagyang ngumiti si Yang Kai. Sa iyong opinyon, ano sa tingin mo ang footwork na ito? Ang matandang demonyo ay nag-isip sandali at pagkatapos ay nagsabi, Young Lord, gusto mo bang marinig ang katotohanan o kasinungalingan? Pakinggan ko muna ang mga kasinungalingan. Agad na umalangaw ang boses ng matandang demonyo. Ang yapak na ito ay walang kapantay sa mundo. Tila wala sa mundong mortal. Walang bakas ng paggalaw, tulad ng antelope na nakabitin ng kanyang mga sungay. Nahihiya itong matandang alipin. Hindi pa ako nakakita ng ganoon kagandang footwork sa buhay ko.
Hindi ko talaga alam kung paano ito susuriin. Tawa ng tawa si Yang Kai. Masyadong peke ang sinabi mo. Sabihin mo sa akin ang totoo. Hehe. Tumiti ang matandang demonyo at seryosong sinabi. Young Lord, nilikha mo ang footwork na ito habang nasa chi transformation stage. Talagang hinahangaan ka ng matandang lingkod na ito. Gayunpaman, hindi perpekto ang footwork na ito. Masyadong magaspang ang nararamdaman ng Young Lord ngayon. Kung ikaw gamitin ang footwork na ito para harapin ang cultivator na kapareho ng level, hindi dapat magkaroon ng malaking problema. Pero kung makatagpo ka ng kalaban na mas malakas kay Young Lord, natatakot ako na mahirap gamitin. At saka, itong footwork ay isang small area movement technique. Hindi ito angkop sa long distance travel. At saka, nakikita ko na 7 beses lang magagamit ni Young Lord ang footwork na ito. Natatakot ako na iyon ang iyong limitasyon. Oo, tumanggo si Yang Kai, kinikilala ang mga salita ng matandang demonyo. Napakababa pa rin ang kanyang kasalukuyang lakas. Wala siyang maramdamang sobrang lalim. Siya ay lubos na nasisiyahan sa paggawa ng isang footwork na pag-aari niya. Kapag lumakas ang kanyang lakas sa hinaharap, hindi imposibleng maramdaman at may tama niya ito. Bukod dito, ang kanyang ani ay hindi lamang upang lumikha ng footwork na ito, ngunit upang malaman kung paano itago ang kanyang sariling mga pagbabago sa Yuan Chi sa kanyang mga paglalakbay. Noong hindi siya lumalaban, si Yang Kai ay hindi naiiba sa isang normal na tao. Lumaban man siya, hindi siya magiging katulad ng Mad Demon tulad ng dati, maliban na lang kung ginamit niya ang Unyielding Will. Martial Peak, Kabanata 165. Ang Munting Pulubi. Ang mga benepisyong ito ay hindi isang bagay na maaaring makuha sa pamamagitan ng pagmumuni-muni sa kanyang sariling kuweba. Natuwa si Yang Kai na nagpasya siyang lumabas. Ilang araw na akong wala. Tanong ni Yang Kai. 35 araw. Sagot ng matandang demonyo. Napakatagal na, ngunit hindi naramdaman ni Yang Kai ang paglipas ng oras. Hindi niya inaasahan na magtatagal ang kanyang pagliliwanag. Sa kabutihang palad, si Dantian ay may maraming yang liquid na nakaimbak sa loob nito, na lahat ay nakondense mula sa mga tabletang ibinigay sa kanya ni Zia Ningchang. Kung hindi ito magiging sapat upang suportahan siya sa mahabang panahon. 35 araw, iniisip ko kung kumusta na si Suyan ngayon. Gayunpaman, may tiwala si Yang Kai sa kanya. Si Suyan ay hindi isang ordinaryong babae. Ang dahilan kung bakit hindi niya napigilan ang sarili noong nakaraan ay marahil ay dahil nasa High Heaven Pavilion pa siya, na naging sanhi ng pag-aalinlangan ng kanyang puso. Pero sa pagkakataong ito, malayo na siya. Sa gayong mga kalagayan, magagamit lamang niya ang lahat ng kanyang lakas upang labanan ang pintig na dulot ng kanyang paglilinang. Siguradong magtatagumpay siya. Naniniwala siya na sa susunod na pagkikita nila, ang lakas ni Suyan ay bubuti ng husto. Ang Ice Heart Secret Art ay hindi lamang nilinang ang katawan, kundi pati na rin ang isip. Nasaan ito? Tumingin si Yang Kai sa paligid, hindi alam kung nasaan siya. Matapos ang mahigit 30 araw na pagtakbo, tinansya ni Yang Kai na siya ay napakalayo na ngayon sa High Heaven Pavilion. Nalilito, nagpantang ang tenga ni Yang Kai at tumingin siya sa likuran niya. May kung anong galaw na nagmumula sa direksyong iyon. Tahimik na nakatayo sa pwesto sandali, nakita ni Yang Kai ang isang fleet na mga karwahe sa di kalayuan. Lumipat sa gilid ng kalsada, tinitigan ni Yang Kai ang paparating na fleet. May kabuuang 3 karwahe sa fleet na ito. Sa tabi ng mga karwahe ay may ilang cultivator na armado ng mga espada, na nakasakay sa matataas na kabayo. Nakatayo sa gilid ng kalsada, halatang naakit ni Yang Kai ang atensyon ng mga cultivator na ito. Nararamdaman niya ang maraming mapagbantay na mga mata na nakatingin sa kanya, ngunit ang ekspresyon ni Yang Kai ay kalmado at hindi siya nag-react, tahimik lang na nakatayo doon. Pagkatapos ng higit sa 1 buwan ng pagliliwanag, halos napigilan na niya ang Yuan Chi sa kanyang katawan. Not to mention standing here, even when he moves, he not necessarily release much Yuan Chi fluctuations. Mukhang hindi masyadong malakas ang cultivator na ito, kaya paano nila malalaman ang lalim ng Yang Kai? Kaya naman, sinulyapan lang siya nito saglit at pagkatapos ay nagpakawala. Sa unang kabayo, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang sumigaw kay Yang Kai. Munting Pulubi, lumayas ka. Huwag kang hamarang sa daan. Kumunat ang noo ni Yang Kai. Ayaw niyang maging busybody, kaya umatras siya ng ilang hakbang para maiwasang kainin ang alikabok. Noong una ay nais ni Yang Kai na pigilan sila at tanungin kung nasaan ang lugar na ito, ngunit nang makita niya ang mapagbantay na hitsura ng cultivator, ibinasura niya ang ideya. Masama kung may hindi pagkakaunawaan. Ilang kabayo ang dumaan, na sinundan ng prosesyon ng mga karwahe. Habang tinitingnang mabuti, napansin ni Yang Kai na sa 3 karwahe, ang nasa gitna ay nag-iwan ng malalim na marka sa lupa. Ito ay dapat na isang uri ng mahalagang bagay na nakatanim doon. Nang dumaan ang huling karwahe, isang mahinang bango ang umagos mula rito. Mula sa bintana ng karwahe na iyon, isang pares ng maningning na mga mata ang sumalubong kay Yang Kai sa ilang sandali. Halatang puno ng mga babae ang karwahe na ito. Matapos dumaan ang prosesyon ng mga karwahe, naglakad si Yang Kai sa kalsada at tumingin sa direksyon na kanilang tinatahak. Hindi niya alam kung saan ang lugar na ito, ngunit dahil ang prosesyon ng mga karwahe ay papunta dito, tiyak na papunta ito sa isang lugar na may mga tao. Baka sumunod din siya.
Ngunit pagkatapos ng ilang hakbang, dumilim ang mukha ni Yang Kai. Natagpuan niya na ang isang tao sa prosesyon ng mga karwahe ay tumalikod at sumugod sa kanya. Ang taong ito ay ang nasa katanghaliang gulang na lalaking sumigaw sa kanya kanina lang. Ano ang gagawin niya? Prob. Hindi maiwasang mapangiti ni Yang Kai. Dahil sa sobrang pangahas niya, nakatayo siya doon nang hindi gumagalaw. Hindi nagtagal, sumakay ang nasa katanghaliang lalaki sa kanyang kabayo papunta kay Yang Kai at hinayla ang renda. Itinaas ng matayog na kabayo ang mga paa sa harapan at bumuntong hininga. Tahimik na tumingin sa kanya si Yang Kai. Medyo naiinip na ang lalaking nasa katanghaliang gulang at sinabing, "Munting pulubi, ang swerte mo. Mabait ang aking ginang. Baka daw may mga tulisan at mabangis na hayop sa ilang na ito. Hiniling niya sa amin na pasakayin ka." Matapos magsalita ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, yumuko siya at inabot ang kwelyo ni Yang Kai. Gustong lumaban ni Yang Kai, ngunit mabilis niyang pinigilan ang sarili. Bagamat hindi maganda ang ugali ng kabilang partido, wala naman siyang masamang intensyon. Anyway, hahabulin niya sila sa isang lugar na may mga tao. Ang diskarteng ito ang eksaktong gusto ni Yang Kai. Binuhat ng nasa katanghaliang gulang na lalaki si Yang Kai at inilagay sa likod ng kabayo. Tinapik niya ang tiyan ng kabayo gamit ang kanyang mga paa at sumigaw, inikat ang ulo ng kabayo at hinabol ang prosesyon ng mga karwahe. Nalito si Yang Kai. Habang siya ay nag-aalangan, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay bumalik sa prosesyon ng mga karwahe. Muli niyang itinaas ang kanyang kwelyo at inihagis sa ere. Tumiti siya at sinabing, "Matandang wo, sambutan mo." Sa unang karwahe, ang matandang kutsero ay hindi man lang napatakip sa mata. Ang letigo sa kanyang kamay ay lumipad sa hangin, na pumulupot sa baywang ni Yang Kai. Sa mahinang paghila, hinayla niya si Yang Kai sa kanyang tabi at pinaupo. Ang prosesyon ng mga karwahe ay hindi huminto saglit mula simula hanggang wakas. Ang matandang ito ay isang master. Nagulat si Yang Kai kay Old Wo. Tinansya niya na siya ay nasa Yuan Chi State man lang. Bagaman sa isang sekta tulad ng High Heaven Pavilion, ang Yuan Chi State ay wala. Ang nakababatang henerasyon, sina Su Yan at Exi Hongchen, ay nagalin ang nasa Yuan Chi State. Ngunit para sa maliliit na puwersa at pamilyang iyon, ang Yuan Chi State ay isa ng buhay na kanilang tinitingala. May ilan pa nga na kayang mangibabaw sa isang maliit na lugar kahit nasa Separation and Reunion State sila. Hindi gumagalaw si Old Wo. Ang kanyang mga talukap ay nakalaylay, at ang mga kulubot sa kanyang mukha ay crisscrossing. Para siyang mamamatay. Nang mapansin ang titig ni Yang Kai, kinuha niya ang isang bote ng tubig sa tabi niya at ibinigay ito kay Yang Kai. "Salamat, matandang mister." Humigop si Yang Kai at agad itong iniluwa. Tumawa ang cultivator sa mga kabayo sa unahan. May nagsabi, "Matandang wo, paano mo siya mabibigyan ng ganoong kalakas na inumin? Hindi ba't ito ay katulad ng paghingi ng buhay sa kanya? Ang iyong alak, hindi kami ng ahas na hawakan ito." Naramdaman ni Yang Kai na parang may apoy sa kanyang lalamunan. Lihim siyang hindi nakaimik. Hindi naman sa hindi siya nakainom ng alak noon, pero ito ang unang beses na nakainom siya ng ganoon kalakas na inumin. "Ibabalik ko sa iyo." Naramdaman ni Yang Kai na wala siyang kapalaran na tamasahin ito, kaya ibinalik niya ang bote. Kinuha ito ni Elder Wu at uminom ng isang subo. Ang kanyang lantang mukha ay tila kumikinang, at mas mahusay niyang pinaandar ang karwahe. Palibhasa'y magiliw na tinanggap, si Yang Kai ay hindi masyadong nagsalita. Tahimik lang siyang umupo sa tabi ni Old Wo. Nang makarating na sila sa destinasyon ay humiwalay na sila sa grupo. Ang bilis ng convoy ay hindi masyadong mabilis. Kung tutusin, kailangan pa nilang pangalagaan ang kalusugan ng kababaihan. Hanggang sa gabi na sila naglakbay ng 70 hanggang 80 kilometro. Pagsapit ng gabi, huminto ang convoy at nakahanap ng lugar sa ilang upang mag-apoy at magluto. May humigit kumulang 30 tao sa grupong ito, na lahat ay mga veterano. Hindi nagtagal, napuno ng hangin ang amoy ng masasarap na pagkain. Bumaba si Yang Kai at iniunat ang kanyang katawan, iniisip ang tungkol sa mga insight na nakuha niya sa nakalipas na ilang araw at pinatatag ang kanyang estado ng pag-iisip. Hindi nagtagal, bumaba rin ang ikatlong karwahe. Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo at nakita ang 3 babae na bumababa. Ang isa sa kanila ay isang magandang babae sa edad na 30. Matambok ang kanyang figure at parang puting jade ang kanyang balat. Ang kanyang alindog ay walang hangganan. Sa tabi niya ay may 2 nakababatang babae, pareho silang nasa 20s. Ang isa sa kanila ay nakadamit bilang isang alilang babae. Kumikislap ang mga mata niya habang ay nalalayan ang isa. Dapat ang inaalalayan ay ang binibini na binanggit ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang dalagang ito ay isa ring magandang babae na may magandang figure. Sa aspeto ng hitsura, kahit na hindi niya may kumpara kay Su Yan o sa Hu Sisters, maganda pa rin siya. Lalo na ang kanyang floral dress na nagpaganda sa kanya. Sa sandaling lumitaw ang 3 babaeng ito, malinaw na naramdaman ni Yang Kai na maraming mata ng cultivator ang lumingon sa kanya. Maging ito ay ang marangal at matikas na anyo ng magandang babae, ang maselang anyo ng dalaga, o ang kaakit-akit na anyo ng dalaga, lahat sila ay may pambihirang ugali at natural na nakakaakit ng mga mata ng mga lalaki. Habang nakatingin siya, biglang pinandilatan ng dalaga si Yang Kai at pinagalitan. "Anong tinitingin-tingin mo? Kung patuloy kang titingin, huhugutan ko ang iyong mga mata."
Bagamat mabangis ang kanyang tono at pinapagalitan niya si Yang Kai, tila iba ang tinutukoy ng kanyang mga salita. Mabilis na umiwas ang mga tingin sa paligid. Tuyong umubo si Yang Kai at umiwas ng tingin. Queer. Bulong ng dalaga. Malungkot na ungol ng katulong na si Queer at tinulungan ang dalaga at ang ginang sa gilid para magpahinga. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay oras na para kumain. Isang grupo ng cultivator ang nag-iisip ng kanilang sariling negosyo. Ang ginang at ang binibini ay inaalagaan din ng katulong na si Queer. Gayunpaman, si Yang Kai, isang tagalabas, ay hindi pinansin. Umupo siya sa isang tabi at mukhang nakakaawa. Halatang nakita ito ng ginang at ng dalaga. Bulong nila kay Queer. Tumanggo ang huli at kumuha ng pagkain. Naglakad siya papunta kay Yang Kai at inabot ito sa kanya. Munting pulubi, kumain ka. Hindi tumanggi si Yang Kai. Inabot niya iyon para kunin at nagpasalamat. Tinitian siya ni Queer nang nakakaakit. She squat down and whispered. Munting pulubi, huwag kang magalit. Hindi kita pinagalitan ngayon lang. Sumimangot si Yang Kai. Ano ang tawag mo sa akin? Kakaiba ang naramdaman niya kasing aga pa lang ng araw. Tila ganoon ang tawag sa kanya ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, ngunit hindi niya maintindihan sa oras na iyon. Ngayon din siya tinawag ni Queer. Munting pulubi, hindi ba? Kinagat ni Queer ang kanyang mga labi at ngumiti. Parang buwan ang mata niya. Ako ay isang maliit na pulubi. Sa wakas ay naunawaan ni Yang Kai. Ibig sabihin ba nito ay pulubi ako? Nagulat si Yang Kai nang tumingin siya sa ibaba. Ang kanyang damit ay punit-punit at natatakpan ng alikabok at mantsa. Ito ay lubhang sira-sira. Masayang ngumiti si Queer. Kinuha niya ang isang maliit na bronze mirror mula sa kanyang mga braso at ibinigay ito kay Yang Kai. Sabi niya, tingnan mo ang sarili mo. Aling bahagi mo ang hindi mukhang pulubi? Huminga ng malalim si Yang Kai nang sulyapan niya ito. Ito ang hitsura ko ngayon. Ang kanyang buhok ay kasing gulo ng pugad ng manok, na may ilang hibla ng mahabang buhok na magkadikit at nakasabit sa kanyang mga balikat. Nababalot ng dumi ang kanyang mukha, at imposibleng makita ng malinaw ang kanyang hitsura. Kasabay ng kanyang makulit na damit, mukha lang siyang pulubi. Mahigit isang buwan na niyang pinag-aaralan ang footwork, pero nauwi siya sa ganito. Malabong naalala ni Yang Kai na maraming beses na siyang natambas sa mga puno at ilang beses na nahulog sa puddles. Tumiti si Queer at binawi ang bronze mirror. Bamantong hininga siya at nagtanong. Munting pulubi, saan ka nang galing? Bakit ka naglalakad mag-isa sa ilang? Galit na sinabi ni Yang Kai. Kanina pa ako nagmamakaawa dito. Hindi ko alam kung saan ako nanggaling. Nakakaawa ka, napabuntong hininga si Queer. Gusto niyang tulungan si Yang Kai na tapikin ang alikabok sa katawan nito, ngunit ayaw niyang madumihan ang kanyang mga kamay. Nakasimangot lang siya.